O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa ganda. Ang ating anime series ngayon ay pinamagatang 7 Seeds. Nagsimula ang series kay Natsu Aiwa Shimizu na tinawag ni Botan Saotome dahil papalubog na ang barko na kanilang kinalalagyan. Kasama niyang sumakay sa escape boat ang dalawa pang lalaki na sina Arashi Aota at Semimaru Asai. Nagtataka sila dahil nagising na lang sila sa barko na iyon subalit ang pagkakaalam nila ay natulog sila sa kanilang sariling bahay. Di nagtagal ay nakarating sila sa isang isla na mukhang pusa at doon ay nagkakilala silang lahat. Habang umaakyat ay hinawakan ni Semimaru ang puwet ni Botan at matambok daw samantalang flat naman daw kay Natsu, saka pa ito nang aasar. Dahil si Botan ang pinakamatanda sa kanila ay siya ang naging leader nila. Binubuli ni Semimaru ang batang si Natsu pero pinagtatanggol naman siya ni Arashi. Naghanap sila ng tubig at sa daan ay sinubukang tutukan ni Semimaru ang magandang chicks pero sinabi ng babae na papatayin siya nito kung hindi tumigil kaya agad na umatras si Semimaru. Nagutos si Botan na kumuha sila ng pagkain pero sinabi ni Semimaru kay Natsu na punit-punitin nito ang mga damo pero pinagalitan siya ni Botan dahil utu-utu daw siya at hindi gumagamit ng utak. Sa kabilang banda ay pinakita naman si Hana Sugorono na hinahabol ng mga uod pero nakatakas siya. Nang iinom siya ng tubig ay bigla siyang inatake ng malaking preyang mantis pero niligtas siya ng mga kasamang sina Mansaku Tsunomata at ang guide nilang si Tusei Yanagi. Niligtas din ni Hana ang mga ito kaya nagpasalamat din si Mansaku. Nais sanang sunugin ni Tusei ang gubat para mamatay na lahat ng mga malalaking insekto pero pinigilan siya ng dalawa. Kaso ay bigla siyang tinusok ng malaking insekto bago ito mamatay. Bumalik sila sa kanilang tirahan at binigay ang tubig sa mga taong naroon. Sinabi kasi ng guide na aalis na sila pero sinabi ng babae na darating ang ulan kaya sinampal ito ng leader. Umangal din ang isa pa pero sinipa lang siya at di nagtagal ay naglayag na sila paalis. Pagsapit ng gabi ay muntik ng tuhugin ni Tusei si Hana at kasabay na naamoy ng babae na kakaiba ang amoy nito. Saka biglang bumagsak ang ulan at tinangay ang isa nilang kasama. Pero agad itong nilangoy ni Hana. Kalaunan pa ay nakaligtas nga sila pero bumalik din sila sa isla kung saan naroon ang mga malalaking insekto. Sinabi ni Tusei na ipakain nila ang may sakit nilang kasama pero nahulog si Tusei sa maraming mga insekto. Nagpunta sila ng tabing dagat para sana magsimulang muli pero nagulat sila nang biglang magpakita si Tusei na buhay pa. Kinabukasan ay dinala ni Tusei ang mga bata sa lugar kung saan naroon ang mga higanteng insekto pero kakaiba ang pakiramdam ni Hana dito. Samantala nagkasakit si Arashi dahil sa mushroom na kinuha ni Natsu na siya ang unang kumain. Ngunit pagkalipas lang ng ilang araw ay naging ayos din siya. Habang nag-uusap sina Natsu, Arashi at Botan ay napansin ng dalawa na may nalalaman ang babae na sekreto kaya umalis ang dalawa para tumakas. Sa daan ay muntik nang mahulog si Natsu sa isang higanteng pitcher plant pero niligtas siya ni Arashi. Kaso ay muli silang kinain ng iba pang klase ng carnivorous plant kaya napasigaw na lang ang dalawa. Ngunit mula sa kung saan ay lumabas ang isang nakadamit sundalo na si Kaname Mozunoto at niligtas sila gamit ang kutsilyo nito. Samantala ay inatake naman ng mga nag-evolve na daga ang naiwan na sina Botan at Semimaru kaya pinagpapatay nila ang mga ito gamit ang kutsilyo. Saka nilitsen nila ito kalaunan para makain. Sinabi ni Botan kay Semimaru na dati siyang pulis kaya natakot ang lalaki. Tinuruan naman ni Kaname sina Arashi at Natsu kung paano kumain ng daga at nilitsen din nila ito. Kaya nahanap sila ni Botan at Semimaru dahil sa usok. Pinagtapat nila si Botan kaya sinabi ng babae ang tungkol sa tinawag nilang 7 Seed Project. Napag-aralan daw kasi ng mga magaling na scientist sa buong mundo na isang asteroid ang tatama sa mundo at malilipol ang mga tao. Kaya nagpasya silang gumawa ng hakbang para magpatuloy ang buhay ng tao. Kaya pumili sila ng mga taong magaganda ang genes para ilagay sa capsule at sila ang magpapatuloy sa buhay ng tao kapag pwede na ulit itong tirhan. At sila ang mga taong napili at si Botan ang kanilang guide. Nabigla ang lahat at hindi makapaniwala lalo na si Arashi pero wala din silang nagawa. Malungkot si Arashi dahil hindi na daw niya makikita ang kasintahang si Hana. Samantala ay pinagpatuloy na dinala ni Tusei ang mga bata sa isang kuweba at sa loob ay biglang naisip ni Hana ang estilo ng insekto na nilalagay ang itlog sa loob ng prey nito sa kakinakain ng buhay. Kaya pinatigil niya ang lahat dahil alam niyang may kakaiba kay Tusei. Biglang naipakita na naglabasan ng mga insekto sa katawan ni Tusei at lumabas din ang mas marami pang higanteng insekto. Sinindihan nila ang kanilang lighter pero nahulog ng isa ang kanya malapit kay Tusei. Dahil dito ay sinabi ni Hana kay Tusei na bagsak ang proyekto kung mamamatay din lang sila doon. Kaya kinontrol ni Tusei ang sarili at sinunog ito sabay bigay ng direction kung saan dapat magpunta ang mga bata. Sa huli ay nagpasalamat pa rin si Hana at ng iba pa dahil tinulungan pa rin sila ni Tusei. Saka muli silang gumawa ng bangka para maglayag paalis doon.
Samantala habang umaakyat ng bundok ang grupo ni Botan ay muling natamba ang clumsy na si Natso kaya sinabi ni Botan na wag na siyang magpapansin sa mga lalaki at agad na tumayo. May narinig silang nagpapatulong at nang tignan nila ay may 3 tao na takot sa buwaya. Kaya agad silang niligtas ni Botan. Nagpakilala ang mga ito na sina Matsuri Tendao, Shimaki Yamori at Hotaru Kosakari. Sinabi din ni Botan ang totoong nangyari kaya galit din ang mga ito. Nilasahan ni Natso ang tubig sa dalampasigan at nalaman niyang wala sila sa dagat dahil hindi ito maalat. Kaya nagpa siya silang umalis doon at mag-explore para hanapin ang kanilang destinasyon. Pero bago yun ay sinulat muna nila sa pader ang kanilang mga pangalan para baka sakaling may makakita. Nakarating ulit sila ng isa pang isla kung saan sila kumain ng karne at uod. Saka may nakita silang kamay na kanilang kinaintriga. Sumakay sila ng bangka at lumangoy sina Arashi at Semimaru para alamin kung ano ito at nalaman nilang ito ang statue ng Nagasaki. Nalungkot sila dahil sa paglubog ng Nagasaki at ng iba pang lugar. Sinabi ni Botan na pupunta sila sa Mount Fuji dahil may mga supply doon para sa kanila. Sa paglalakad ay muling nahulog si Natso. Ngunit dahil dito ay natagpuan nila ang kanilang hinahanap. Nakita nila ang pasukan ng nakatagong emergency base na naroon. Doon ay nakakita sila ng mga kagamitan para mag-survive tulad ng bigas at mga buto na itatanim. Dahil malapit ang dating tirahan ni Chimaki ay nagpaalam muna ito para silipin ang lugar na kinalakihan. Sinamahan din siya ni Natso at Arashi at nakita nilang lumubog na rin ang dating tirahan nito. Kalaunan ay si Arashi naman ang nagpaalam para silipin ang tirahan nito dahil wala pang balak lumipat ni Botan at ng iba pa. Dahil crush ni Natso si Arashi ay sumama din ito sa lalaki at nagdahilang sisilipan din ito ang dating tirahan. Sa daan ay lihim na masaya si Natso dahil kasama niya ang crush. Ngunit biglang lumabas si Semimaru dahil takot ito sa mga langgam na kumapit sa kanyang katawan. Lihim pala itong sumunod sa kanila dahil ayaw niyang makulong sa mga palo ni Botan. Sa paglalakbay ay nagulat sila dahil may nakita silang maliit na bayan kung saan may tao. Biglang lumabas ang mga boss dito na sina Akiyo at Ran. Kinausap sila ng mga ito at nagulat sila dahil nauna ang mga itong lumabas sa cube ng 3 taon. Habang pinapagalitan ng 2 boss ang ibang mga mas bata sa kanila ay umalis si Semimaru dahil tatae daw. Nagpatulong si Natso sa guide ng grupong iyon na si Ryuya Izayoy ngunit sinabi ni Ran na wala daw itong silbi na guide dahil baklahin ito. Biglang dumating si Hazuki Karita na magaling daw sa judo dala si Semimaru na nahuling nagnakaw ng pagkain. Dahil dito ay muntik na siyang matuli ni Akiyo pero pinigilan siya ni Arashi. Sinabi ni Arashi sa iba pa na lahat sila ay pantay-pantay doon pero wala silang magawa nang tinali sila ni Hazuki. Tapos sinabi pa ng iba na nagpapasalamat sila sa 2 boss dahil buhay sila. Sa loob ng bahay ay napatawa ang 2 boss doon nang malaman nilang ang grupo pala ng mga dropout ang kanilang nakasalubong. Sinabi ni Semimaru na maganda si Ran pero sinabi ng babae na bawal daw ang tuhog doon dahil wala silang kondom. Pag-alis nila ay dumating si Ryuya at pinalaya ang mga bida saka binigyan niya ito ng tubig na maiinom. Pero hindi agad nagtiwala si Longhair kaya nalaman nilang may lason pala ang tubig. Sinuntok nila si Ryuya dahil sa muntik na nitong pagpatay sa lahat ng tao doon saka sinabi nilang hindi pa sila sumusuko. Sa tabing dagat ay ayaw magpaiwan ni Semimaru para hawakan ang tali ng bangka na sasakyan nila paalis. Pero dumating si bakla at nag-volunteer ito na siya na ang gagawa ng paghawak sa tali ng bangka. Sinabi nitong na-inspire siya sa ginawa ng mga bida kaya nais niyang tumulong. Pagdaan nila ng dagat ay nadismaya sila dahil nasira din pala ang lupain na naabot nila. May nahanap pa silang isa pang base na tulad ng nauna nilang nakita kung saan sila kumuha ng ilang supply. Narating nila ang lawa at doon ay agad na lumangoy si Arashi at naisip na magpakamatay na lang. Pero biglang lumabas ang isang malaking isda at muntik na siyang kainin kung hindi lang siya niligtas ni Takahiro Aramaki. May kasama itong mga aso kung saan takot si Semimaru. Sinabi ni Takahiro na galing siya sa Team Winter na naunang nagising ng 15 taon at namatay na daw lahat ng mga kasama nito. Samantala ay nahanap naman ni Nahana ang pangalawang base na naunang nakita ni Arashi. Nabasa nila ang sulat mula sa Team Summerby na iniwan ni Natso. Dahil dito ay nakakain din sila ng kanin na masarap samahan ng Chicken Joy. Sa gitna ng gabi ay nagising sina Arashi at Semimaru saka ginising nila si Natso para daw tumakas sila. Naisip kasi ni Semimaru na baka pinatay lahat ni Takahiro ang kanyang mga kasama para lang mabuhay siya. Kaya natakot sila at umalis nang hindi nagpaalam. Pero hindi nila alam na gising pala si Takahiro. Saka pinakita ang nakalipas ni Takahiro kung saan nagising sila na patay na ang mga kasama nila dahil sa pag-atake ng isang tigre. May kasama pa siyang 2 na sina Mitsuru Kagurazaka at Fubuki Senjima. Inatake sila ng tigre pero tinuktukan nila ito ng baseball kaya tumakbo. May nakita silang lobo na nasugatan ang paa na kanilang tinulungan dahil nasaktan din ito ng tigre.
Parehong baseball player sina Takahiro at Fubuki at isang fan naman si Mitsuru. Masaya silang tatlo na magkakasama pero dumating ang panahon na muli nilang nakita ang tiger na lihim pala silang sinusundan. Kinalmot nito ang likod ni Takahiro pero niligtas siya ni Fubuki. Inilabas ni Fubuki ang kutsilyo at nilabanan ang tigre para patakasan ang mga kasama. Tumulong din ang aso sa kanila. Sa isang kuweba ay nilunasan ni Mitsuru ang sugat ni Takahiro. Nakakain yata ng tae ang babae dahil bigla niyang tinanggal ang damit sa gitna ng yelo at sumayaw para sa sugatang lalaki. Kaya nang magising si Takahiro ay nakita nitong tumigas dahil sa lamig ang babae. Kalaunan ay dumating si Fubuki na nagsabing ang dugo ng tigre ang nakita ni Takahiro na bumuhos sa lupa. Naging close silang dalawa sa paglipas ng araw. Ngunit muli nilang naka-encounter ang tigre at sa pagkakataong ito ay tinusok ni Takahiro ang ulo nito at namatay. Nahanap nilang dalawa ang base ng supply. Ngunit sa pagkakataong ito ay nabuksan ang mata ni Takahiro at pinakita na ang aso pala ang naging kasama niya mula sa oras na namatay sina Fubuki at Mitsuru. Ngunit bago namatay ang aso ay may iniwan itong mga tuta na lumaki at dumami sa loob ng 15 taon. Hinabol ng dinosaur si Hana na agad na tinulungan ni Takahiro at ng mga aso nito. Saka sumama si Takahiro sa kampo ni Hana at nakilala ang iba pa pero nagdududa ang mga ito kung legit ang kausap nila. Ngunit nang ma-stock ang boomerang ni Hana sa puno at binato ito ni Takahiro ay namukan siya ni Hana dahil sa kanyang pagbato. Magkasing edad lang pala sila ni Takahiro ngunit mas nauna lang kasing nagising sina Takahiro ng 15 taon kaya naging mas matanda na siya. May nakita silang bakas ng pinagsunugan at nakita ni Hana ang piraso ng libro ni Arashi. Nasabi ni Takahiro na may nakita siyang 3 tao pero tumakbo ang mga ito. Naisip ni Hana na baka si Arashi ang isa doon pero hindi pa rin siya sigurado. Habang tumatakbo pa uwi ay nadapa si Hana at nasagi ang isang kulay purple na halaman. Hindi niya ito gaanong pinahalagahan noong una pero napansin niyang naging purple din ang kanyang kamay. Nakita rin niya ang isang namamatay na dinosaur na nalagyan din ng purple na halaman. Nakita rin ito ni Takahiro at sinabing hindi pa niya alam ang gamot dito pero nakakamatay ito. Mas natakot si Hana at nais sabihin sa kasama ang nangyari sa kamay pero nagdalawang isip siya. Kaya naisip niyang tumakbo na lang para hindi magdulot ng problema sa iba. Pati kasi dinosaur ay ayaw siyang kainin dahil sa na-virus na kamay niya. Nagpalutang-lutang siya sa dagat at inatake siya ng isang malaking isda, at handa na siyang mamatay pero bigla siyang niligtas ni Takahiro at Haruyakima. Umatake muli ang isda pero sinampak ito ni Takahiro. Nakita nila ang kamay ni Hana pero mas nais nila itong tulungan. Kalaunan ay nakarating din sila sa isla na mukhang pusa at doon ay sinabi ni Takahiro na nais niyang tulungan si Hana dahil siya ang unang taong nakita niyang ngumiti sa kanya pagkatapos ng 15 taon niyang pag-iisa. Naisip ng dalawang lalaki na kumuha ng asin baka posibleng makagamot sa babae at naging epektibo nga ito. Muling lumabas si Takahiro para kumuha pa ng asin pero iniwan niya ang aso para bantayan ang babae. Umalis si Hana para sana magpakamatay na, pero bigla siyang sinakal ni Koname at nagtanong kung kailangan ba niya ng tulong. Tapos tinapon pa niya yung aso. Nakita ni Hana ang nakasulat sa pader at nabasa ang pangalan ni Arashi at dahil dito ay nais na niyang mabuhay kaya umalis si Koname. Muling nagkaroon ng pag-asa si Hana para mabuhay at sinabi niya sa mga kasama na nais niyang hanapin si Arashi. At sinabi ng mga ito na sasamahan nila siya. Samantala ay naboboring ang tatlo dahil sa ulan. Saka sinipa ni Semimaru ang puwet ni Arashi para magising ito sa pagkaimo. Kalaunan pa ay nahanap nila ang isa pang base na nakahanda para sa kanila at nakakita pa sila ng barko. Excited na ginamit ng mga bida ang nakita nilang barko at naglayag. Samantala ay nahanap pa naman ni Hana at mga kasama nito ang ilang mayembro ng Team Autumn na umalis sa kanilang village dahil nasira na ito. Saka tinakbuhan nila ang kanilang boss dahil buntis ang isa nilang kasama. Nagtanong si Hana kung nakita nila ang Team Summer Bee pero sinabi ng mga ito nagkita lang sila noon. May naririnig namang ingay si Haro kaya lumabas ito pero may nanghuli sa kanya. Tapos na ipakita na ang nais pala ng Team Autumn ay mahiram ang bangka ni Hana dahil nais nilang mag-explore sa lugar na iyon. Habang naglalayag ay bigla silang inatake ni Ran at Akiyo at kinuha ang kanilang bangka. Kaya mabilis na napuntahan ni Ran ang subway at napasok ang control room at nakita ang blueprint ng shelter na iyon. Hindi rin naging lingid kina Hana at iba pa ang shelter dahil pumasok din sila mula sa ibang daan. Nakita nila ang isang bangkay na may hawak na diary. At nang basahin nila ito ay nalaman nila ang kwento ng isang entertainer na si Mark Ibaraki na naglingkod sa tao na nagngangalang Takashi Sugorono. May kasama din siyang babaeng nagugustuhan na si Maria at iba pang mga entertainers. Naganap ang pagbagsak ng meteor at naipakitang lahat ng nasa ibabaw ay nasira. At silang nasa shelter ang nakaligtas.
Nalungkot ang mga taong nakapasok doon pero ginawa ng mga entertainer ang kanilang mga trabaho na pakalmayan ang mga ito at tahimik silang nagluksa. Sa pagdaan ng panahon ay naging isang maliit na society ang lahat ng nasa shelter at ginagawa nila ang anumang kaya na makakatulong sa iba. Sinabi ni Takahashi kay Mark na nasa ibang shelter ang asawa nito para gampanan din ang trabaho. Pero minsan ay nagkaroon ng baha sa ibang shelter at namatay ang asawa ni Takahashi sa pagsakripisyo sa pagsara ng pinto. Dumating ang araw na nauubos ang supply ng pagkain sa shelter kaya kunwari nilaipat ang ibang mga tao sa iba pang shelter. Pero ang totoo ay tinatapon lang ang mga taong kunwari umaalis at ginagawang pataba. At kasama si Mark sa pagpapasaya sa mga taong ito bago sila mamatay. Ngunit kahit ginagawa niya ito ay nakukonsensya siya. Ganun pa man ay sinabihan siya ni Maria na gawin ito hindi dahil masaya siya kundi ay para mapasaya ang iba sa likod ng madilim na pangyayari. Kalaunan pa ay nagkaroon ng deadly virus ang mga hayop na na-transfer sa mga tao. Kaya maraming tao ang patuloy na namatay. Sinabi ni Takahashi na aalis siya dahil hahabulin niya ang isang politikong tumakas na dala ang virus. Sinabi rin nito kay Mark na huwag hahayaang makarating sa ibabaw ang virus sa shelter na iyon na sinang-ayunan ni Mark. Hanggang dumating ang araw na maging si Maria ay nagka-virus na rin kasama ni Mark dahil nag-ano sila. Ngunit naisip nilang tapusin na ang lahat kaya kumanta si Maria ng magandang kanta para ma-entertain ang lahat ng tao bago sila mamatay lahat. Nagpaalam ang babae sa lalaki at saka sila kinulong sa loob ng malaking freezer para ma-contain ang virus. Saka nagpakamatay din si Mark at ang kalbo nitong kasama kaya sa huli ay wala ring natira sa shelter at wala itong naging silbi para sa human survival. Binuksan ni Naran at ng iba pa ang freezer at pumasok doon pero mabilis silang pinalabas ni Ryuya saka muling sinara ang freezer. Ayos na sana, pero paglabas nila ay sinalubong sila ng mga nakamaskarang tao. Nang makumpirma ng mga nakamaskara na galing sila sa shelter at binuksan ang freezer ay binaril ng isa si Ran pero si Ryuya ang natamaan. Saka umalis din ang mga nakamaskarang tao na walang iba kundi ang Team Summer A, at sa huli ay namatay din lang si Ryuya. Pagbalik nila sa base ay nalaman ni Hana na wala ang kanyang mga kagrupo. Samantala ay may nakita sina Arashi na taong lumulutang sa dagat. Agad nila itong tinulungan at inakala nilang si Hotaru pero hindi pala dahil ito daw si Habari Nigusa. Pero pinsan daw nito si Hotaru. Nasabi din nitong nasa bingit ng kamatayan si Hotaru. Saka pinakita na na-stuck pala ang grupo ni Nabotan sa isang banda pero nakita sila ni Matsuri na agad na umalis para magpatulong. Pinakita naman ang batang si Momotaro na inaalagaan ng Team Summer A, ngunit kalaunan ay nalaman ng bata na pinag-eksperimentuhan lang pala siyang gamutin kaya tumakas ito. Ngunit nahuli siya sa gubat. Samantala ay may dinalang patay na hayop ang aso ni Takahiro at naisip nilang baka namatay ito sa kagat ng maliliit na hayop. Dumating ang isa pang aso dala ang sapatos ni Momotaro kaya agad nilang inutusan ang aso na dalhin sila sa lugar kung saan ito nakuha. Nakita ng mga bida ang Team Summer A na binabaril ang mga dinosaur na agad na namatay at ginawa nilang patibong si Momotaro. Napagtanto ni Ran na magaling sa architecture ang grupo ng Summer A. Nagpunta naman si Haro sa isang lugar kung saan may mga charcoal na nakakagawa ng tunog at di nagtagal ay napansin siya ng isang taga-Team Summer na si Koruri. Binalak ni Hana na iligtas ang bata sa pamamagitan ng diversion. Nagsunog ng apoy si Takahiro at nang umalis ang mga bantay na sina Ango at Ryo ay mabilis na pinuntahan ni Hana si Momotaro para iligtas. Ngunit nagpanggap lang pala ang mga bantay at nahuli si Hana. Ngunit biglang dumating ang maraming mga paniki na naninipsip ng dugo kaya nagtago si Hana at ng iba pa sa loob ng bahay. Naisip ni Hana na magpahabol sa mga paniki kaya mabilis itong gumawa ng ingay habang tumatakbo kaya siya ang sinundan ng mga paniki. Ang iba naman ay kinukutsilyo lang ng mga bantay. Gumamit naman ng usok ang ibang taga Summer A at niligtas nila si Takahiro at dinala din sa kanilang kampo. Hinuli naman ni Naran si Koruri bilang pampalit sana nila kay Momotaro ngunit maging ang kuweba na pinagtataguan nila ay inatake ng mga paniki. Lihim na pinakawalan ni Haro ang hostage kaya mabilis itong umalis at bumalik kasama si Ban. May dala silang gamot at ay nalalayan din nila ang buntis na naglabas ng dugo. Kalaunan ay nagkaroon sila ng teamwork para talunin ang mga paniki. Nagpahabol si Koruri patungo sa charcoal kung saan sila hinihintay ni Haro. Pagdating ng mga paniki ay gumawa ng ingay si Haro kaya naubos ang mga paniki at kinain ng mga bayawak. Tinawag ni Koruri ang lahat sa kanilang kampo para bantayan ng mga Team Summer A, dahil ito daw ang trabahong binigay sa kanila kaya sila naroon. Isa-isang tinanong ni Ango ang mga bida kung ano ang kanilang special skills at dahil walang special skills si Hana at Haro ay sila ang pinagawa ng mga mahihirap na trabaho. Dahil palaging malapit si Koruri kay Haro dahil sa musika ay nagalit si Ango at sinuntok si Haro. At nang mag-isa na lang si Haro na nakatayo sa tabi ng kumunoy ay hinampas siya ng hindi kilala sa kanyang ulo kaya siya nalunod.
Ngunit mabuti na lang at nailigtas siya ng iba pa sa saktong oras. Tinutukan ni Hana si Ango dahil naisip nitong siya ang nanghampas kay Haro pero mas napansin ng Team Summer A ang kanyang kutsilyo na tulad ng sa kanila. Nagalit si Ango at ang iba pang Team Summer A nang malaman nilang anak pala ni Takahashi si Hana. Saka pinakita ang nakaraan ng Team Summer A. Si Takahashi ang kanilang naging trainer mula edad 12 taong gulang hanggang 17 taong gulang. At 7 lang sa kanila ang mapipili para mapasama sa Project 7 Seeds. May naging kaibigan si Ango na nagngangalang Shigaro na naging parang kapatid na ni Ango. May isa pang bata na hindi nakapasa na inescortan ni Takahashi paalis doon. Ngunit nang bugbugin ni Ango ang kanilang bastos na teacher dahil sa pambabastos kay Koruri ay nilagay siya sa basurahan. Doon ay nakita niya ang kamay ng batang pinaalis noon. Hindi pala ito nakauwi kundi ay pinatay at tinapon. Sa pagdaan ng taon ay naging mas eksperto si Ango sa pakikipaglaban at sa lahat ng exam dahil alam niyang tinatapon ang sinumang bumabagsak. Dumating ang kanilang final test at dito nasubukan kung hanggang saan tumatagal ang mga manlalaro. Marami sa kanila ang namatay sa aksidente na mukhang sinadya. Saka nang sumabog ang kanilang training camp ay naikalat na sila sa field kung saan ang kanilang mga guru din ang pumapatay sa kanila. Dumating ang pagkakataon na isa lamang kina Shigaro at Ango ang makakapasok sa Final 7. Tinulak noon ng isang gago si Ango sa bangin pero agad din siyang pinuntahan ni Shigaro para iligtas. Ngunit naputol ang tali nila at ang hinala nila ay ang kanilang guro na si Takahashi ang may kagagawan. Habang umaakyat si Shigaro hila-hila si Ango ay bigla silang nahulog at parehong nabitin sa tali. Kaya namili si Ryo kung sino sa kanila ang male iligtas at pinili niya si Ango at nahulog si Shigaro. Napili ang Final 7 na pupunta sa hinaharap pero lahat sila ay malungkot dahil namatay ang kani-kanilang mga kaibigan. Tapos pinagmumura pa sila ng kanilang senior na si Unami. Kaya paggising nila mula sa capsule at pagpasok ni Unami na muli silang minura ay agad nila itong pinagbabaril hanggang matigok. Ito ang kwento kung bakit galit ang Team Summer A kay Hana. Pinagtrabaho nila ng mahihirap na gawain si Hana gaya ng paghuhukay ng balon kaya nawawala ang self-confidence ng babae. Kahit naliligo ay binobosohan din siya ni Ango na tinitignan ang biyak ng puwet. Kaya naisip niyang umalis na lang para hindi siya ang maging dahilan ng pagkakaramdam ng sakit ng mga tao doon. Ganun pa man ay naroon pa rin ang mga kaibigan niyang sina Haro at Takahiro at pinapalakas ang loob ng babae. Binalak nilang aalis sa darating na araw pero pinigilan siya ni Ango. Sa kahinailan ni Ango si Hana at dinala sa isang kwarto. Puwersahang hinubaran ng lalaki ang babae para wasakin ang nakitang Gengen noong naliligo pero dumating ang babaeng si Ayo kaya napigilan sila. Kaso ay nakamanyak mode si Ango kaya hinalikan niya si Ayo at tumakbo. Samantala ay nakarating sina Arashi, Semimaru at Natsu sa dating tirahan ni Naran. At doon ay nakita ni Natsu ang iniwang sulat ni Hana para kay Arashi. Nagdadalawang isip ito kung ibibigay niya ang sulat kay Arashi o hindi dahil gusto niya ang lalaki. Pero nakita ni Semimaru ang hawak niyang sulat at nalaman ang totoo. Pero binalik niya pa rin ito sa babae para siya ang magpasya. Nagkataon na nakita nila sina Matsuri at Koname na nagsabing nasa panganib sina Botan. Kaya agad silang nagpunta sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Mabilis nga nilang nailigtas ang mga natrap na teammate at nasa maayos namang kalagayan ang mga ito. Nais ni Botan na maligo kaya nagpunta sila sa isang waterfalls at doon ay niyakap ni Semimaru si Botan dahil di na raw makapigil. Sinabi ng babae na pwede naman basta ba handa na siyang maging tatay. Kaya napaatras uli si Chick Boy. Kalaunan ay nagkasiyahan sila ng kaunti sa tugtog ng musika ni Koname. Pagkatapos makahingi ng payo ni Natsu kay Botan ay binigay nito ang sulat ni Hana kay Arashi. At tinulungan naman siya ni Semimaru sa pagpapalusot. Dahil dito ay nagkaroon ng pag-asa si Arashi na makita at mahanap si Hana. Samantala sa kinaroroonan ni Hana ay nagpasya na siyang tumakas ng gabi. Pero bago pa man niya ito magawa ay pinuntahan siya ni Ryo at sinabing may kailangan silang puntahan. Bago lumusong sa loob ng kuweba ay binigyan ni Naran at Takahiro si Hana ng flashlight at first aid kit. Naisip ni Hana na mas mapagkakatiwalaan niya si Ryo kaysa kay Ango kaya sumama siya sa dalawang taga-Team Summer A. Samantala pagkatapos maglaro ng musika sina Haro at Koruri ay sumakay naman sila sa glider ng babae at nakita nila ang tanawin. Saka tinawag ni Haro ang babae na sumama sa kanilang pagtakas. Nagpatuloy naman sina Hana at ng dalawa pa sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Pinauna ni Ryo si Hana na maglambitin, pero nang nasa kalagitnaan na ito ay sinabi ni Ryo ang galit nito sa tatay ni Hana. Saka nilabas niya ang kutsilyo at pinutol ang tali na hinahawakan ni Hana kaya nahulog ang babae sa baba. Habang nag-uusap sina Takahiro at Gengoro ay dumating sina Haro at Koruri. Umakyat sina Ryo at Najiko at nagrason silang nahulog si Hana dahil naputol ang lubad nito sa isang bato. Kaya agad na pinuntahan ni Takahiro,
Haro, Koruri at ng iba pa ang lugar na kinahulugan ni Hana. Samantala ay buhay pa si Hana at ginamit niya ang flashlight at gamot na binigay sa kanya ng mga kaibigan. Saka naalala niya ang sinabi ng mga magulang na bumalik siya sa kanilang bahay kung sakaling may mangyaring di maganda. Narinig niya ang musika ni Haro kaya naghagis siya ng boomerang para magbigay mensahe. Narinig naman ito ni Koruri at iba pa kaya mabilis nilang nahanap ang boomerang at hinanap si Hana. Samantala ay naglalakad naman si Ango para mag-scout sa kuweba at sakto daw na nakita niya si Hana. Inakala niya kung may ginawa si Hana kina Ryo at Najiko. Natatakot ang babae na umatras dahil baka hubaran ulit siya ni Ango. Pero nahulog ang babae sa tubig at humingi ng tulong. Dumating naman si Haro, Koruri at ng iba pa at narinig nila ang sinabi ni Hana na si Ryo ang nagbalak pumatay kay Haro at ito rin ang pumutol sa tali niya. Dahil sa lakas ng tubig ay natangay si Hana pailalim. Mabilis naman siyang sinundan ni Gengoro pero bumalik ito na wala ang babae. Kaya paglabas nila ng kuweba ay galit na kinumpronta ni Takahiro si Ryo dahil sa ginawa nito kay Hana. Dahil sa inis ni Takahiro ay kinumpronta niya si Ryo at tinawag itong hayop. Agad namang naglabas ng armas si Ango pero mabilis lang na binato ni Takahiro ang kanyang kamay na nagalusan. Nilabas niya ang kanyang kutsilyo para daw patuloy pa ring maging boss dahil sila daw ang batas doon. Pinigilan siya ni Koruri at sinabing parang naging magkaugali na sila ng dati nilang mga guro. Pero sinabi pa rin ni Ango na dahil alam na daw niya ang susunod na mangyayari pag hindi niya kinontrol agad ang mga tao. Pero nagsalita si Ayo at sinabing nais lang nitong takpan ang kanyang ginawang krimen na muntik ng pag-rape kay Hana. Saka nito kinuwento ang ginawa ni Ango. Dahil sa narinig ay kinamuhian siya ng lahat at inatake siya ni Takahiro. Mabilis lang nitong tinapon ang kutsilyo at napatumba si Ango kaya napahanga naman si Ayo. Dahil sa madaming krimen na ginawa ni Ango kasama na ang pagpatay kay Ryuya ay sinentensyahan siya ng banishment. Sinabi ni Ango na aalis na ang kanilang Team Summer A pero hindi sumama ang iba dahil may kanya-kanya silang gagawin na mas mahalaga. Tanging si Ryo lang ang sumama kay Ango sa pag-alis. Kalaunan ay nagpunta si Takahiro sa ilog para itapon ang kapiraso ng damit ni Hana baka sakaling matris ang amoy ng babae ng kanyang mga aso. Naroon din si Medona na nagsasalok ng tubig at nang may makita silang dinosaur ay pintay nila ito para gawing pagkain. Kalaunan pa ay nag-usap sila na gumawa ng hydroelectric gamit ang ilog pero hindi magkasando si Ran at Najiko kaya sinabi ni Hazuki na lumipat na lang sila malapit sa water source. Sinabi ni Takahiro na aalis siya at magbakasakaling hanapin si Hana. Pero dahil kailangan pa nilang gawin ang kanilang summer house ay pinagpaliban muna niya. Habang pinag-aaralan ang mga panan-anim sa paligid ay nagpaalam si Takahiro kay Haro na aalis. Pero sinabi ni Ayo na nais niyang sumama dahil nais niyang maglakbay at pag-aralan ang mga pananim sa mundo. At mabait naman daw si Takahiro at mapagkakatiwalaan. Sa hindi kalayuan ay pinakita naman si Kaname na nagbabantay sa kanilang lahat. Siya pala ang Reaper na pinadala ni Takahashi para bantayan ang mga survivors. Siya daw ang papatay sa kung sino man sa Team Summer A ang mananakit sa mga sibilyan lalo na kay Hana. Pinagmamasdan din niya sina Ango at Ryo at nais sana niyang patayin si Ango pero umatras siya nang maramdaman ni Ryo ang kanyang presensya. Kalaunan ay nahanapan ng dalawa ang barko kung saan naroon ang mga bida. Nakita nilang sumasayaw sina Natsu at Semimaru at nakita rin nila ang nakalabas dodo na Botan kaya naisip nilang baka pinapainan lang sila. Naisip kasi nilang baka kasing galing din nila o mas magaling pa ang kanilang nakikita. Kalaunan ay biglang nagpa-douse-dos si Matsuri na muntik ng mahulog pero niligtas ng dalawang warshock. Pinakilala ni Matsuri ang dalawa sa mga kagrupo na nagsasaya at kalaunan ay naligo silang lahat sa harap ng mahilig sa baril. Habang nanonood ay binabasa ng dalawa ang karakter ng lahat ng mga bida at naisip nilang sina Botan at Arashi ang posibleng may kasanayan sa laban. Ganun pa man ay nakisama pa rin ang dalawa sa grupo ng mga bida at kumain pa ng mga langgam at uod ang dalawa na kinayaki ni na Arashi at Semimaru. Samantala ay nasa tabi pa rin ang Reaper na pinagmamasdan ang galaw ng dalawa. Nakita nitong tinutulungan ni Ango si Natsu sa paglilinis kaya naisip nitong hayaan muna si Ango. Kinagabihan ay nagkaroon ng program ang mga bida. Nagpatawa sina Semimaru at Natsu samantalang nag-cheer naman si Matsuri, samantalang pinagbida naman ni Botan ang kanyang matatambok na siopaw. Ngunit para sa dalawang warshock ay pagsasayang lang daw ito ng oras. Kalaunan ay binasa ni Hotaru ang mga palad ng bawat isa at nang makita nito ang palad ni Ango ay napaluha lang siya pero hindi niya sinabi kung ano ang nabasa. Nag-perform naman ng kaunting table napkin trick si Chimaki pero inutusan ni Semimaru si Natsu na gawin din ito. Pero pinagtawanan niya ito dahil palpak. Pero tinuruan ni Ango ang bata kung paano gawin. Kaso ay nagselos si Semimaru at kinumpronta si Ango, pero nang mahawakan nitong matigas ang muscle ni Ango ay pasimple itong umatras dahil natakot ang loko. Pinakita naman si Habari na umalis at iniwan ang grupo ni Natsu at sa daan ay nagkita sila ni Mansako at muli silang nagsama.
Paulit-ulit namang lumalangoy si Arashi dahil nagdadala siya ng mga gamit mula sa ilalim ng dagat. Sinamahan siya ni Ango na dalhin ng isang bathtub na naroon na ginamit nilang lalagyan ng mga talangka. Kalaunan ay sinira ni Ango at Ryo ang batong nakaharang sa kanilang bangka at dahil dito ay magagawa na nilang makaalis doon. Kinagabihan ay nasabi ni Hotaru kay Botan na nabasa nitong parang may mangyayaring hindi maganda sa kanilang paglalayag. Bago sila umalis ay sinulat ulit nila ang kanilang mga pangalan sa batong naroon saka sila naglayag. Samantala ay pinakitang mas nagkakakilala naman sina Ayo at Takahiro at pareho daw silang ayaw makita ang buwan. Sinabi ni Takahiro na sa loob ng 15 taon nagpag-iisa niya ay baka posible daw na may mga taong nasa buwan at pinagmamasdan lang siya. Habang nagkakasayahan ang mga bida na naglalaro ng baraha at nagpapainit ng mainit na tubig gamit ang baga ay lumabas si Ryo at sinara ang pinto at mga bintana. Kaya hindi namalaya ng mga bida na nahilo pala sila dahil sa carbon monoxide dulot ng apoy. Pero napansin ni Ango na tumahimik ang lahat kaya agad niyang binuksan ang pinto at tinulungan ang lahat. Kaya pa simple din na tumulong si Ryo at naisip na tig-iisa na lang niyang papatayin ang mga bida. Para magsana ang mga bida ay kinakailangan ni Arashi na mag-ipon ng mga bato kaya nagpaalam itong sumisid sa dagat. Nagboluntaryo si Ryo na tumulong pero nang nasa ilalim na sila ng tubig ay pasimple nitong tinali ang paa ni Arashi gamit ang halamang dagat. Pero dumating si Ryo at pinakawalan si Arashi gamit ang kutsilyo. Nang maayos na ang sana ay naunang nagsana ang mga babae. Kaso ay hindi nakasama si Natsu dahil nagkataong dumating ang period nito. Pagkatapos magsana ng mga babae ay sumunod naman ang mga lalaki at nagulat ang dalawa nang salihan sila ni Ango. Nakita nilang bato-bato ang katawan nito. Kinakausap nila ito nang bigla itong lumabas at pumalit si Ryo. Nagsasalit-salitan pala ang mga ito para may magbantay sa labas. Pagkatapos ay lumabas na si Ryo at ganon din si Arashi. Ngunit dahil killer ay tinukalan ni Ryo ang pinto ng upuan para hindi makalabas si Semimaru na naiwan sa loob. Nang magsawa na ito ay lalabas na sana siya pero nalaman niyang nakalock sa labas. Mayroon ding naiwan na baraha doon na alas. Maging ang pinto sa itaas ay inupuan din ni Ryo para talagang todes si Semimaru. Pero narinig ni Natsu ang pag-iyak ng long hair at iniwan ang kausap na si Ango at nakita nito si Semimaru na nakahandusay sa sauna room na naluto ang itlog. Agad naman itong binuhat ni Ango at nilagay sa malamig na tubig at naka-recover din agad si Semimaru. Kalaunan ay sinabi ni Arashi na bahala na muna si Ryo sa manibela ng barko at nagpaalam itong sumisid muna ng kanilang pwedeng magamit. Pero naglagay ng baraha na dos ang loko sa towel ni Arashi at paglakas ng hangin ay itinaas nito ang layag. Dahil dito ay mabilis na nakaalis ang barko. Nang nagutom lang si Matsuri sa kanya napansin na wala si Arashi dahil walang nagluto ng pagkain. Napagtanto nilang naiwan si Arashi sa dagat kaya pinabalik nila ang barko kay Ryo pero hindi nila nakita ang bida. Nakita ni Botan ang baraha sa sauna room at sa towel ni Arashi kaya nagduda siya sa dalawa na bagong solta. Kaya nagpunta siya ng kwarto ng mga ito at tinignan ang kanilang gamit. At nalaman niyang may baril ang mga ito. Kaso ay nahuli siya ni Ango kaya naghubad siya at pinakita ang mamamiyan ng mga utong para sabihing wala siyang kinuhang anuman. Ngunit ang totoo ay nagulat si Botan at nagtaka dahil may baril ang dalawa. Saka pinakita ang nakaraan niya na inutusan siya ni Takahashi na bantayan din ang iba pang grupo maliban sa Team Summer A. Ang binigay lang sa kanyang armas ay ang laso na ginawa niyang kwintas para kung sakaling malagay sa peligro ang grupo ay magpapakamatay na lang sila. Samantala ay masayang sumisisid si Arashi ngunit pag-ahon niya ay wala na ang barko kaya nalungkot ang bida. Nagpapalutang-lutang siya nang maalala si Hana at naisip niyang misyon pala niyang hanapin ito. Kaya kumuha siya ng mga halamang dagat at ginawa itong lumulutang na balat ng suman. Kalaunan pa ay napadpad si Arashi sa isang lumulutang na malaking bagay. Nakita niya ang mga lumang windmill na naroon. Samantala ay pinakita naman si Hana na buhay pa rin na tinangay ng alon sa tabing dagat. Hindi niya alam kung saan magsisimula kaya naalala niya ang sinabi ng ama sa kanya, base na rin sa diary ni Mark na kanilang nabasa. Sinabi ni Takahashi na subukan ni Hana na mabuhay ng matagal at mag-survive. Eksperto din si Hana sa survival dahil sinanay siya ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Nang huli siya ng mga butiki imbes na yung mga lumapit na baboy sa kanya ang gawing lechon. Dahil masama ang nangyari sa kanya ay hindi na niya ito inisip at mas pinili na pag-aralan na lang ang bagong mundo kung saan siya naroon. Palagi naman siyang sinusundan ng mga baboy na naroon kahit saan man siya magpunta. Kinabukasan ay may nakita siyang mga kabayo na agad niyang sinundan dahil alam niyang naghahanap ang mga ito ng tubig. Samantala ay nakarating din sa kakaibang lugar na puno ng fogs ang barko ni Botan. Sinubukan nilang magbangka pero hindi sila makasagwan dahil parang glue daw ang tubig doon. Sa kinaroroonan ni Arashi ay nakita niya ang saranggola na nakabitin sa kanilang barko na binitin ni Semimaru.
May nakitang pagkain sina Semimaru at Matsuri na kanilang masayang niluto na pinagtaka ng dalawang savage dahil hindi dapat oras para mag-barbecue. May nakita silang malaking barko na inakala nila kung isa pang shelter sa dagat pero walang nasabi kay Botan tungkol dito. Naunang umalis ng barko si Semimaru gamit ang 2 piraso ng kahoy patungo sa mas malaking barko para mag-explore dito. Sumunod din ang iba pa at nang maging si Natsu ay sinabing sasama ay napilitan din si Ango na sumama para alalayan ito. Kaya maging si Ryo ay naghanda na rin para sumama. Pero bago umalis ay sinabihan niya si Chimaki na hilahin ang layag saka naghulog siya ng barahan na 3. Kalaunan pa ay tagumpay na nakarating ng malaking barko ang mga bida. Nagulat sila dahil nakita nilang may electricity sa loob. Naisip nilang baka may mga survivor pa doon kaya pinag-ingat sila ni Botan. Samantala ay naalala ni Chimaki na hilahin ang layag tulad ng sinabi ni Ryo pero bigla siyang napalo at nahulog sa tubig. Pero nagawa niyang makalangoy paitaas pero hindi na siya makagalaw dahil sa malagkit na tubig. Pagdating ng mga bida sa captain's cabin ay nakita nilang muling nag-boot ang computer doon. Sinabi din ni Botan kay Natsu na huwag hahawakan ang mga mukhang germs na naroon. Naglalakad silang lahat nang biglang magsara ang pinto at sinabi ng automated system na humawak silang lahat hanggat matapos ang gagawin nitong proseso. Saka biglang nag-ala Titanic na tumayo ang barko kaya nahulog si Natsu sa isang kutsan. Nahulog din si Matsuri pero niligtas siya ni Ryo. Kalaunan pa ay nakakita ng maraming mga buto si Natsu kaya natakot ito. Gamit ang halamang dagat ay nagawa ni Arashi na makarating sa barko at nakita niyang tinawag siya ni Chimaki at nagpatulong. Kaya tinulungan niya ito at saka agad ding nagpunta ng malaking nakatayong barko. Kalaunan pa ay nakarating sina Botan sa isang kwarto kung saan puno ito ng armas. Napagtanto ng babae na sikreto itong tinipon ng gobyerno para pangdepensa sa hinaharap kung sakaling atakihin sila ng ibang bansa. Samantala sa kinaroroonan ni Natsu ay nakita nito ang isang screen kung saan nakalagay ang vertical na itsura ng kakaibang barko na iyon. Natural pala na design ito ng barko. Nakita ni Semimaru na tunay ang mga baril doon at napahanga ito pero pinagbawalan siya ni Botan. Kaya umalis ito kunwari para daw hanapin si Natsu pero ang totoo ay may kinuha pala itong baril. Samantala ay magkasama sina Matsuri at Ryo at habang nagsasalita si Matsuri ay may naramdaman daw saglit si Ryo na kakaiba. Maging si Semimaru na malakas din ang pakiramdam ay nagtaka kung bakit bigla siyang nagkaroon ng sugat at inakalang mayroong nagmamanman sa kanya. Kaya nag-abang siya sa isang sulok para barilin ito. Pero sira ang baril niya at siya ang natamaan ng bala. Tapos na ipakita na si Ryo pala ang inabangan niya na muntik niyang mabaril. Nakapasok na rin si Arashi sa loob ng barko pero kakaiba ang pakiramdam niya dito. Samantala ay may nahanap na video sina Botan at Hotaru. Recording ito ng dating captain doon na nagsabing survival shelter sana ang barkong iyon pero hindi rin sila nakaligtas dahil sa malamig na klima at kulang na supply ng pagkain. Kaya sa huli ay naglaban-laban ang mga tao sa barko. Kaya naisip ng captain na magpalipad ng nuclear weapon para masira ang buong Japan at mag-self-destruct din ang barko. Ito pala ang tinutukoy sa nakikita nilang bilang ng oras na naroon. Samantala ay naghahalucinate si Ango na nasa ilalim pa rin siya ng kuweba at nang makita niya si Arashi ay tingin niya dito ay si Ukay na dahilan ng pagkamatay ni Shigaro. Kaya agad niyang binaril ito pero ang nataman ay ang malaking aquarium na siyang dahilan kaya sila nalubog sa tubig. Dahil dito ay nagising si Ango sa kanyang guni-guni. Ngunit dahil nalamigan si Arashi at pagod pa ito ay para itong magkakasakit kaya naghubad sila at nagkumot. Saka naiisip niya ang ginawa niya kay Hana na inakala niyang patay na. Sasabihin sana niya ang tungkol dito pero biglang tinuro ni Arashi si Natsu na gumagapang sa tuktok nila. Sinabi ni Ango na bumalik na si Natsu dahil hindi niya ito makakaya at baka mahulog lang lalo na at wala itong tali. Pero pinatahimik siya ni Arashi at sinabing mapagkakatiwalaan si Natsu. Nakita naman sila ni Natsu at nagulat dahil buhay pa si Arashi. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil panahon na para mailigtas naman niya ang mga taong mabait sa kanya. Nakita ni Natsu na may electric power crane doon kaya agad siyang bumalik at kinontrol ito para iligtas ang 2 lalaki. Ilang sandali lang ay nakaligtas ang 2 lalaki at nagkakasama sila ni Natsu. Nagpadala ng mensahe si Ango kay Ryo na nakita niya si Natsu at kasama si Arashi pero nang sabihin nitong may nakita rin silang pagong ay nagduda si Ryo kung nasa hustong pag-iisip si Ango. Dahil sa inis ay tinapon naman ni Semimaru ang baril at bulletproof vest nito dahil muntik na niyang mapatay ang kasama. Samantala, dahil sa kasusunod sa mga kabayo ay nakarating si Hana sa isang magandang lugar kung saan may tubig at mga umiinom na hayop. Ngunit may umataking buwaya doon sa isang kabayo. Kaya pinaalis ni Hana ang batang kabayo. Kaso ay biglang may kumain sa isa pang buwaya at sa nanay na kabayo at ito pala ang kahoy na carnivorous. Sinubukang iligtas ni Hana ang kabayo pero patay na ito. Kaya sa huli ay kinuha niya ang batang kabayo.
Saka dumating din ang mga baboy na may paborito sa kanya. Samantala sa barko ay sinabi ni Ango kay Natso na huwag na niyang gagawin ulit ang delikadong bagay dahil baka mamatay siya pero hindi pumayag si Natso. Saka naalala ni Ango si Shigaro at nanghina at sinabing iwan na nila siya doon. Pero tumanggi si Arashi kaya muli itong tumayo dahil ayaw niyang naaawa ang iba sa kanya. Tinanong naman ni Ryo si Semimaru kung ano ang peligro na naramdaman nito kanina pero sinabi ng loko na hindi na niya alam at baka guni-guni lang ito. Pero naisip ni Ryo na malakas ang pakiramdam ni Semimaru. Nakapunta ng sports room ang tatlo at naglaro ang dalawa ng table tennis sa oras na iyon, kaya mas nagtaka si Ryo. Ipinakita ni Arashi at Natso ang nakita nilang parang mga lumat at sinabi ni Ango na posibleng ang mga ito ay mga bakterya na kumakain ng iron. At dahil maraming iron sa katawan ng tao ay posibleng tao ang nagkalat na naroon na kinain ng bakterya. Nakita rin nila ang countdown na naroon pero naisip lang nilang ito ay para sa natapos ng pagbagsak ng meteor. Pag-alis nila ay nagsigalawan ang mga bakterya na naroon. Napuntahan naman ni Botan at Hotaru ang control room at doon ay sinubukan nilang i-cancel ang pagsabog pero hindi na ito pwede. Kaya napaisip si Botan na baka malaki ang problemang kanilang hinaharap. Biglang namatay ang ilaw sa kinaroroonan ni Semimaru kaya agad silang nagpunta ng elevator na naroon. Kaso ay nalaman nilang hindi pa pala nakakita ng elevator si Ryo. Pero biglang nalagat ang tali ng elevator at nahulog sila. Samantala sa kinaroroonan ni Natso ay nakita ng bata na gumagalaw ang mga bakterya kaya naisip nilang nag-evolve din ang mga ito at nag-ambala nila kaya nagising sa pag-hibernate nila. Natatakot si Semimaru kaya humingi siya ng dumpling kay Matsuri at kumain kaya mas lalong nagtaka si Ryo dahil nagagawa pa nilang kumain sa oras na iyon. Saka naikwento ni Semimaru ang kanyang buhay noon na iniwan siya ng kanyang ama na hindi man lang niya nakilala. At sinabing hindi dapat ang ina ang magpasya para kay Semimaru kung dapat ba niyang makilala ang ama o hindi. Kaya napatanong si Ryo tungkol sa nasabi noon ni Semimaru na masaya ang tao kapag mayroon silang nararamdamang pagsisisi. Na agad namang pinaliwanag ni Semimaru. Pagkatapos kumain ay tumalon-talon si Semimaru para daw gumalaw ang elevator pero alam ni Ryo na mahuhulog sila kaya mabilis niyang tinulak si Matsuri sa hallway. Nahulog si Semimaru pero agad din siyang hinayla ni Ryo dahil not alien na pala niya ito kanina. Nakita nila ang ilang mga bomba na umaakyat dala ng makina kaya tumalon dito ang papogi at patuloy na nag-ingay kaya napakamot na lang si Ryo. Pagsapit ng gabi ay nakita ni Hana ang dating kagrupo na sina Fujiko at Shiza. Sinabi ng dalawa na napahiwalay sila at naghahanap ng pagkain araw-araw. Sinabi naman ni Hana ang kanyang mga naging karanasan at mga nakilalang tao mula sa ibang team. Habang umaakyat sina Ango at Arashi at Natso ay biglang nadulas si Natso ngunit nakaligtas pa rin siya. Kaso nang tawagan nila ang pangalan ni Ango ay hindi ito sumasagot kaya agad nilang pinuntahan at nakitang natatakot ito. Kinausap nila siya at naipagtapat ng nasya-shock na lalaki ang totoong nangyari sa kanilang The Final 7 bago sila pinadala sa hinaharap. Nasabi rin ito ang tungkol sa pagkamatay ng kaibigan na Shigaro na kasalanan ni Ango. Pero lahat ng ito ay narinig ni Ryo at Semimaru at Matsuri na nasa malapit lang. Nasiyahan sina Semimaru at Matsuri nang marinig si Arashi pero pinatigil sila ni Ryo. Nalaman ni Arashi na na-brainwash ang grupo ni Ango bago sila pinadala sa hinaharap kaya naawa ito. At nagtanong ang bida kung bakit hindi sila tumakas para hindi mamatay ang kaibigan. Kaya napatahimik si Ango. Saka sinabi ni Arashi na naiiyak na malaya na sina Ango sa panahong ito at bahala na silang magdesisyon para sa kanilang mga sarili at huwag mamuhay sa nakalipas. Biglang nakisabat si Ryo sa kanilang usapan at pinagtapat nito kay Ango ang totoong nangyari ng gabing mahulog si Shigaro. Sinabi ni Ryo na si Shigaro ang pumutol ng sariling tali bago pa niya ito maputol kaya si Shigaro ang nagdesisyon ng gabing iyon. Sinabi ni Ryo na ituring ni Ango si Shigaro na ka-level niya at respetuhin ito dahil hindi siya makasarili. Dahil dito ay tuluyang nakalaya si Ango sa konsensya na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kaibigan. Saka muli silang kanya-kanyang umakyat at sa itaas na lang magsama-sama. Nagising si Fujiko dahil sa masarap na amoy na niluto ni Chiza. Kumain din si Hana at nasarapan. Pero nang makita nitong kulang ng isa ang mga baboy na maamo sa kanya ay napagtanto niyang ito pala yung niluto ni Chiza. Kaya para hindi maluto lahat yung baboy ay tinaboy na lang ito ni Hana. Saka nagsisi siya dahil pinaamo niya ang mga ito na siyang dahilan kaya madali lang itong nahuli ni Chiza. Samantala sa kinaroroonan ni Arashi ay nagtipon sila at nag-usap. Masaya si Semimaru sa pagkakakita kina Arashi at Natso. Saka binuli ulit ang bata. Nakahanap naman ng daan pataas sina Ango at Ryo at patungo pala ito sa kinaroroonan ni Botan. Masaya din si Botan na nakita si Arashi. Excited na sinabi ni Arashi at Semimaru ang kanilang mga nakita pero kalaunan ay sinabi ni Botan ang tungkol sa paparating na pagkasira ng Japan dahil sa nuclear na ela-launch ng barko.
Naisip nilang pwede nilang pasabugin ang barko pero dahil malagkit ang tubig ay kasama ding sasabog ang kanilang barko. Kaya mas pinili na lang nilang maghanap ng paraan para patigilin ang pag-launch ng bomba. May nakita silang 4 na station sa barko kung saan pwede nilang manual na patigilin ang pagsabog ng nuclear. Sinabi ni Ango na doon sila magtutungo at dapat din silang mag-ingat sa mga bakterya na kumakain ng iron. Bago maghiwalay ay inasar ni Semimaru si Ryo kaya niya ito binalibag. Lumabas din sina Ryo at Matsuri at Botan para maghanap ng daan palabas pero nakasara na ito nang makita nila. Nagpunta sina Ango sa unang station at nagawa nilang masagot ang tanong base sa sinabi ng captain sa video. Nagawa din nilang ilagay ang password na kailangan. Nagpunta din sila sa pangalawa at nagawa din nilang maibigay ang kailangang sagot. Dahil kulang ang oras ay sinabi ni Natsu na maghiwa-hiwalay sila para mas madaling matapos ang trabaho. Pinuntahan ni Semimaru ang pangatlong station at ang tanong dito ay tungkol sa pagkain. Kaya nagkwentuhan muna sila tungkol sa pagkain saka isinagot nila ang curry rice. Sinagot naman ni Ango at Arashi ang nasa pang-4 na station at kalaunan pa ay sabay-sabay nilang pinindot ang button sa 4 na station para matigil ang pag-launch ng nuclear. Ngunit nagulat si Arashi dahil ang station lang niya ang hindi gumagana. Ganun pa man ay sinabihan niya ang iba na i-cancel ang launching sa kanilang station. Dahil dito ay sinabi ni Ango na nagsayang lang sila ng oras at tinawag na ang iba para umalis sila. Pero sinabi ni Semimaru na hindi naman dahil marami din silang nakita doon. Kalaunan ay napansin ni Natsu ang pagdami ng mga bakterya sa kanyang paligid. Pinipilit namang maghanap ng paraan si Hotaru para pigilan ang launching pero limitado ang alam niya sa system ng barko. Pasimple namang nagtanong si Matsuri kung naiinis ba si Ryo sa mga taong katulad ng itsura niya. Pero sinabi ng lalaki na hindi. Naisip tuloy ni Matsuri na baka may iniisip na dating kakilala si Ryo na kamukha niya. Saka nasabi ng babae ang tungkol sa bomba na nakita nila kaya naisip ni Ryo na gawing labasan ang butas kung saan lalabas ang mga missiles. Mabilis ang pagtakbo ni Natsu dahil pakiramdam niya ay may sumusunod at tama nga dahil ito ang bakterya. Mabuti na lang at nakarating siya sa kinaroroonan ni Arashi. Nag-uusap sila kina Semimaru at Ango kung saan sila hihilahin ng dalawang lalaki nang biglang kainin ng bakterya ang pinto. Pumasok ito at nais atakehin si Natsu pero nang iligtas siya ni Arashi ay nasugat ang lalaki at ang dugo nito ang kinain ng bakterya. Saka sinabi ni Natsu na may mens siya at posibleng dahil nagtapon siya ng napkin ay natikman ng bakterya ang dugo kaya muli silang gumalaw. Narinig ni Botan na may problema si Arashi kaya inutusan niya si Ryo na tumulong. Patuloy na hinahabol ng manyak na bakterya sina Arashi at Natsu. Naalala naman ni Ango ang mga bilin ni Takahashi at ito ang ini-apply niya sa sitwasyong iyon. Binigay niya ang tali kina Arashi at Natsu at mabilis na tinali ito sa malalaking tubo. Tinali rin nila ito sa malaking kahon para maging propeller ng dalawa sa baba pero na-stuck ito kaya binaril ni Ango ang kawad ng kuryente kaya nahila pataas sina Arashi at Natsu. Dumating naman si Ryo at nagbigay ng dagdag tali sa katulong sa paghila sa mga bida. Pero dumarating pa rin ang mga bakterya kaya tinapon ni Ango ang baril para ito ang habulin ng mga bakterya. Saka mabilis silang nagpunta sa control room at nag-regroup. May 2 oras na lang ang natitira ng palabas na silang umaakyat ng hagdan palabas. Sinabi ni Arashi na nais niyang mapigilan ang pagsabog ng nuclear dahil nais niyang maligtas si Hana at ang iba pa. At nais pa rin niyang ipagpatuloy ang mabuhay sa bagong mundo. Muli silang umakyat at nagulat sila dahil biglang tumigil ang countdown at nawala ang kuryente. Saka narinig nila ang mga nagwewelgang bakterya. Ito pala ang dahilan ng pagkasira ng barko. Dahil daw ito sa paglalakad ni Natsu sa barko na nagmi-mens kaya ito naging bida. Pagkalabas nila ay naipakita ang lahat na masaya. Maging sina Ango at Ryo na naintindihan nang wala na sila sa test kundi tuluyan na silang malaya sa bagong mundo. Tinapon naman ni Botan ang lason dahil ayaw niya itong gamitin anuman ang mangyari. Sa huli ay positibo pa rin si Arashi na mahahanap niya si Hana. At ganun din ang babae na nasa ibang lugar. At sa pagtatapos ng series ay patuloy ang buhay ng lahat ng survivor. Bitin ang kwento, pero kung sakaling may katuloy man ay gagawan din natin ng recap. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad para patuloy lang kami sa pag-upload ng mga anime recap sa wikang Tagalog.